Okay. I think you're from the first video. Pero kung hindi, sige, okay lang. Dito sa video na to, we are solving or we are gonna prove a trigonometric identity. We have to prove using trigonometric identities. Yan. So, sa video na to, yung madali lang muna ituturo ko kasi the key to learning or to mastering this topic is to actually master the basic. When I say to master the basic, it's to prove using yung iba nga na trigonometric identities. So, for this, we are gonna use this, yung tatlong identities na to, or yung tatlong type ng identity na to. Pero, sa Pythagorean identities, nag-manipulate lang tayo dun sa first identity, kaya nakuha natin itong dalawang to. Okay. Hala, ba't na ganito? Okay, anyway. So, for this, dun muna tayo sa first part. We have here sine theta multiplied to secant theta is equal to tangent theta. When you say it is equal, kailangan at the end, ma-prove natin na ito ay equivalent sa tangent theta. So, ganun siya. So, for this, I want you to know na before solving this, it's okay na hindi mo siya makuha talaga on the first try. And it's okay kahit pabalik-balik ka dito sa mga formula na to. Bakit? Kasi you are still starting pa lang naman. Pero as you solve yung mga ganitong topic or yung mga ganitong concept, eventually makukuha mo na rin siya ng isang tingin lang. When I say isang tingin, maalam mo na kung paano mo siya isa-solve. So, yun. It's okay kahit di mo siya makuha on the first try. Basta ang mahalaga, you don't give up on proving this type of identities or this type of equation. So, number 1 nga, we have this equation. When you have this, the thing or the question that you have to ask is to ask yourself kung paano mo siya mapapaliit or like paano mo siya ma-express as a different function. Yung strategy na yun, nabanggit ko siya on the previous video. So, tingin ka dito sa side na to. You have here the left side, you have here the right side. Ang piliin mo na i-prove is yung sa complicated, which is yung left side na. So, tinanong mo na nga yung sarili mo, diba? Alin dyan yung may express mo pa as a different function? Kung titingin tayo dito, meron tayong sine theta, pati secant theta. Ang sine theta, wala na yung iba pang function. Bakit? Kailangan equivalent siya to something eh. Ang equivalent lang sa sine is etong identity na to. But in our case, hindi naman siya naka-squared. So, hindi natin siya pwede gawin na ganyan. Pero, we have here yung secant theta, which we can express pa sa iba pang identity, which we have right here, yung reciprocal identity. Secant theta is equal to 1 over cosine theta. So, papalitan lang natin to ng 1 over cos theta. Yan. Tapos, equal to tangent theta. And then, kopyahan lang natin si sin theta. Sa mga ganitong scenario o mga ganitong time, pag naka-encounter kayo ng ganyang fraction, tapos yung katabi niya, hindi naman naka-fraction, pero alam niyo namang i-multiply siya, pwede mo naman lagyan ng over 1 yan, ng denominator na 1. Kaya, sinasabi nila na, kunwari, wala pa si 1. Sabi nila na, pag may ganyan, multiply mo lang sa numerator. Which is, oo. Bakit? Kasi nga, may over 1 yan. Imaginary 1. Pag nag-multiply ka ng fraction, numerator times numerator, tapos denominator times denominator. Kaya siya ganon. And then,
we have to multiply this na nga. Sine theta times 1, we just have sine theta. And then 1 times cosine theta, we have here cosine theta. So, in this case, tapos na tayong mag-prove nung equation na to. Bakit? Kasi, kung titingnan mo dito, tangent is equal to sine theta over cosine theta, which you can rewrite as sine theta over cosine theta is equal to yung equivalence ng tangent theta, which is sine theta over cosine theta lang din. So, therefore, yung mga solution natin na to is yung proof natin na sine theta over cosine theta is equal to tangent theta. And that is also the reason why this identity is written as this form. Yun. Then, next we have is number 2. So, sa number 2, we have 1 plus cotangent squared over secant squared theta is equal to cotangent squared theta. So, mga ganitong cases, huwag kayo matakot. Mukha lang siyang complicated, pero hindi yan complicated kung tutuusin. Paano ko nasabi? Kasi kung titingnan mo lang dyan, yung mga yan, nandito lang naman sa listahan yung equivalent niyan eh. So yeah, let's try to prove this. So, ang una mo nga ulit tatanungin sa sarili mo, alin dito yung complicated? Ang complicated for us is yung left side. And pag nakapili ka na ng side, yun yung ipoproof mo lang. Like, yun lang yung gagalawin mo dun sa equation na yan. Yun lang yung hahanapan mo ng different function to prove with. So, pangalawang itatanong mo sa sarili mo, is meron ba sa side na yon na pwedeng i-express as a different function? Which in our case, meron. Ayan yung numerator, pati yung denominator. Paano ko nasabi? Okay, tandaan mo muna to. 1 plus cotangent squared. Hahanap tayo ng equivalent niyan dito sa taas na to. 1 plus cotangent squared theta is equal to cosecant theta. Cosecant squared theta. Andito siya sa Pythagorean identities. At dahil saktong-sakto siya, like equivalent siya dyan, papalitan natin yung numerator with cosecant squared theta. So, palitan natin to with cosecant squared theta. Diyan na ba nagtatapos yung paghanap natin ng different function? Hindi pa. Tanungin mo ulit yung sarili mo, if pwede pa ba ma-express as a different function yung denominator? Pwede pa. Tandaan mo ulit to, secant squared theta, hahanap tayo dito ng equivalent niyan. Ang secant squared theta, mahahanap mo yan sa Pythagorean identities ulit, which is ito. So, kopyahan lang natin si tangent squared theta plus 1. So, yan, tangent squared theta plus 1. Tapos, kopyahan na natin si cotangent squared theta. Tapos, nakarating ka na nga dyan sa part na yan, tanungin mo ulit yung sarili mo, pwede mo pa ba siya mapaliit? Or mapa-express pala as a different function? Pwede pa. Ang cosecant squared theta, check mo dito, andito yan sa reciprocal identity naman, which is si 1 over sine theta. Okay lang kahit walang squared yan. Pwede mo naman lagyan na lang. So, we have here 1 over sine theta. Tapos, i-square mo yung buong equation, ha? Hindi yung lang, denominator. So, ayan. Tapos, check mo ulit dito sa part na to, if mapapalit mo pa ba yung denominator na tangent squared theta plus 1. Which, in our case, pwede pa. So, kung titingnan mo dito, that is also equivalent to 1 over cosine theta. Ito. Yan.
Bakit ito yung equivalent niyan? Kung babalikan natin itong part na to, tangent squared theta plus 1 ay nanggaling sa secant squared theta. Ang secant squared theta, meron din yan dito. Hindi nga lang siya naka-square. Nandiyan rin siya sa reciprocal identity. So, sa step na to, kopyahin natin si 1 over cosine theta. 1 over cosine theta. Again, okay lang kahit hindi siya naka-square sa formula. Pwede naman natin siya i-square sa equation mismo. So, is equal to cotangent squared theta. So, dahil okay na nga siya, nakuha na natin siya, hindi na natin siya pwede mapa-express pa as a different form. Kasi, ayun na talaga yon. Kung iisip ko pa ng iba pang form, dito ka lang din mapupunta. So, yun yung point. Now, we can see sa fraction na to, a fraction, ang tawag dito partial fractions. Ang partial fraction na to ay dinidivide gamit ng isa pang fraction na to. So, pag ganyan, tandaan mo lang yung rule sa fraction. Disregard mo tong number 3. Dito ako magsusulat. Iniiba mo yung or binabaligtad mo yung mga yung isang fraction when you are dividing a fraction. So, we have here 1 over sine theta. And then, baligtarin mo to, cosine theta over 1. Again, bakit ko siya binaligtad? That is a basic rule sa fraction na when you are dividing two fractions, isa sa kanila, ire-reciprocal mo. Which in our case, binaligtad nga natin si 1 over cosine theta. So, ayan na siya. Naka-square nga rin to. Yan. Then, when you are multiplying fractions, numerator times numerator, denominator times denominator. So, cosine squared theta times 1, that is cosine squared theta pa rin. And then, sine squared theta times 1, that is sine squared theta, is equal to cotangent squared theta. Again, check natin if tapos na ba tayo mag-prove by checking nga yung equivalent ni cotangent squared theta dahil hindi nga yan yung ginalaw natin kasi dyan tayo nagpo-prove, dyan tayo nagbe-base ng proving. So, ang cotangent squared theta, nandito yan sa quotient identities, which is equal to cosine theta over sine theta. Which, parehas naman dito. Paano natin nasabing parehas? So, kita mo na meron naman siyang square. Parehas lang din yan. Ang ibig sabihin lang ng square na yan is dalawang beses yung equation na gaganap. So, ito, parehas lang yan dito. Sadyang, ito, pag in-square mo yan, buong yan, ito yung sagot niya. So, therefore, ganyan mag-prove sa trigonometric identities. Easy lang yung example na to, but if you want to level up yung knowledge mo about this, or if you want a more challenging one, you can check yung isa pang video. Nandyan lang yan sa PDF. Okay.